Tatlo, ito pinaka-importante, yung babae. Kasi pang lalaki nga itong vlog na to, itong podcast na to, di ba? For men. So, ang babaeng kailangan kunin mo kung may girlfriend ka or asawahin ka, ay yung babaeng supportive sa'yo. Pangalawa, yung babaeng may respeto sa'yo. Hello, guys! Pag-usapan natin ngayon yung mga bagay na nagpapahina sa mga lalaki. 3 bagay na nagpapahina sa mga lalaki. Okay? So, itong podcast na to ay para sa mga kalalakihan lang. Kalalakihan, okay? Para sa mga kalalakihan ito. So, yung 3 bagay na nagpapahina sa mga lalaki ay number 1, huwag natin patagalin. Number 1 ay yung kawalan ng pangarap. So, kailangan bilang lalaki, huwag mong bitawan ng pangarap mo. Yung mga inaasama-sama sa buhay. Whether malaking pangarap man yan, gusto mong maging kasing yaman ni Henry C. ng SM, or kahit pagawa nyo lang yung bakod mo, yung bubong nyo, ipa-second floor mo yung bahay mo, o lagyan mo lang ng sidecar yung motor nyo, o yung tricycle nyo na bulok na yung sidecar, gusto mong baguhin, at bilan ng bagong sidecar, or bagyan ng bagong motor, or paaralin mo yung anak mo sa college. Kahit sa mga simpleng ganyan, or magkaroon ng sari-sari store, simpleng pangarap na maliliit lang, malaking bagay yan na pag gumising ka sa umaga, may nilalaban ka So hindi ka tamarin gumising at hindi ka magpapatalo kasi sa depression, mga ganon, kalungkutan, kasi lahat naman tayo may pinagdaanan sa buhay, ganon, at mga may experience na hindi din maganda mula nung elementary, high school, college, breakup sa love life, ganon, hindi successful na love life, or sa family, or sa trabaho na nawalan ka ng trabaho maganda dati. So, hindi pa katapusan yan May mga laging merong opportunity everywhere na magsimula ka ulit. Kung may maganda kang trabaho dati, baunin mo yung experience mo dun. Kung ano yung mga gandang bagay na natutunan mo dun, mas magaling ka pa ngayon, actually. So, kailangan ilaban mo ang pangarap mo, huwag mo isusuko. Dahil yan ang nagpapalakas sa'yo bilang lalaki. Lalo sa may mga pamilya dyan, bilang padre di pamilya. Ikaw ang hari ng bahay nyo. Ikaw ang Lion King. Kaya dapat huwag kang magpapahina ng loob, lagi kang lalaban. Yan ang kailangan ng lalaki. Dahil pag ang pangarap mo ay nilalaban mo, kasama na dyan yung pera 'di ba? Kahit na hindi mo makuha yung sobrang yaman na gusto mo, pero kung umabot ka sa gitna, marami ka pa rin pera, middle class ka pa rin. Right? So, kasama ng pangarap natin ay ang pera. So, kailangan mo ng pangarap para hindi ka manghina bilang lalaki. Pangalawa, disiplina. Pag wala kang disiplina sa buhay mo, bilang lalaki, manghihina ka. Unang-una sa trabaho, i-relate din sa pangarap mo. Wala kang disiplina gumising araw-araw para trabahuin yan, wala kang mararating. So, pagka dumating yung time na hindi mo narating yun, madi-disappoint ka sa sarili mo, magpapalungkot-lungkot ka na naman, pa-depress ka na naman, so, nanghina ka na naman. Pangalawa, bisyo. So, ganun din, pag na-depress ka bilang lalaki, gusto mo inom ka ng inom, lakas mo na naman manigarilyo, baka mag-drugs ka pa ng bawal na gamot na yan, talagang hihina ka, wala kang disiplina sa sarili mo. Na dapat, lalo na pag umiidad ka na ng after 30, 35, 40 to 50, bago ka mag-retire, dapat healthy ka na, healthy living. Kasi, pag bata ka, 20 years old to 25 years old bilang lalaki, kahit walang tulugan, kaya mo magtrabaho Invincible ka pero pagdating mo ng 35, lalo ng 40, 45, mararamdaman mo na may sumasakit na sa'yo at hindi ka na kasing lakas o kasing tigas or kasing tatag nung dati mong pagkalalaki or pagiging lalaki kumpara sa dati mong pagkabata. Para mga athlete lang din yan yun ang ibig ko sabihin. Wala po akong ibig sabihin iba doon. Okay, so yun, disiplina, wag kang uupo ng more than 2 hours. Kung nanonood ka man ng Netflix or movie or nagsa-cellphone ka, wala pang 1 hour, actually 1 hour lang, or dapat hindi aabot ng 2 hours or lagpas 1 hour. So 30 minutes pa lang, tumayo ka na. Okay, lalo sa mga nagko-call center dyan, tumayo na kayo bago pa mag-isang oras, maglakad muna kayo, or kahit tumayo na kayo sa station nyo habang nagtatrabaho or nagtatawag. Basta kailangan hindi nyo masustain na nakaupo ng more than 1 or 2 hours dahil nakakasira na yan sa shape ng katawan nyo at sa lakas ng paa nyo, binti nyo. Basta hindi na ganun kaganda yung maging physical appearance nyo, lalo na magkakaedad na kayo.
Doon din, same din, huwag kayong humihiga. Kung tumatambay lang naman kayo, hihiga pa kayo. Imbis na nakaupo, humiga pa kayo no more than 2 hours din nanonood ng pelikula sa sofa. So, yun. Bawal din yun. Kawalan din ng disiplina yun. Okay? So, once in a while, dapat mag-jogging din kayo or mag-exercise. Pero kung di mo kayo mag-exercise, yun na lang pinaka-basic. Huwag kayong masyado kumain ng chichirya. Huwag kayong umupo ng matagal. Huwag kayong magbisyo ng sobra. Or huwag na kayong magbisyo kung kaya nyo. Huwag di kayo magsigarilyo. Huwag kayong mag-inom. Dahil nakakasira yan ng inyong katawan in a long term. Pati yung pagpasok sa bawal na gamot at pagpupuyat. Unless na lang, trabaho mo yung magpupuyat. So, gawin mo na lang, bawiin mo siya ng weekends or pagka naka-holiday off ka or naka-leave ka. Ang ibig ko sabihin, wag magpuyat. Yung mga taong hindi na nga puyatan ng trabaho, umaga na nga kayo nagtatrabaho, pinupuyat nyo pa yung sarili nyo. Pasok kayo bukas ng 8, gigising kayo ng 6, ayaw nyo pa matulog ng 10 or 11, gusto nyo pa matulog ng 1 or 2 a.m. Inaabuso nyo sa ating katawan nyo, kinabukasan magsasuffer kayo. In the long run, lalo kayong tatanda agad. So kung may chance matulog po kayo. Huwag yung abusuhin yung katawan nyo dahil part yan ng discipline nyo sa sarili nyo bilang lalaki. At dyan nyo kukunin yung lakas nyo bilang lalaki. Okay, lalo sa hanap buhay nyo. At pagtandaan nyo, at least hindi kayo agad manghihina kumpara sa mga kasabayan yung abusado sa katawan nila in the age of 60 years old, 70 years old, sobrang tanda na nila tignan at marami na silang sakit. Okay? So, yun ang pangalawa, discipline. So, kung may nakalimutan man ako sa discipline na yan, kayo na bahala doon. Basta masama sa katawan nyo, discipline yan. Okay? Yun, sobra pa yun. Sobra pa lang pag sa social media, sobrang panonood ng TV, sobrang pag-online games na hindi naman nakakatulong sa inyo. Kung nagkakapera kayo dyan, okay lang, magbabad kayo dyan. Pero kung inaaway na kayo ng asawa nyo, ng girlfriend nyo, dahil yan na lang inatupag nyo, pati yung pagsusugal sa manok, hinimas nyo yung manok nyo, yung asawa nyo, hindi nyo hinihimas. Hindi nyo pinupuri man na yung asawa nyo. Yung manok nyo, kinakausap mo, galing mo talaga, galing mo lumaban, galing mo. Pero yung asawa mo, hindi mo sinasabihan ng maganda siya, dahil maganda naman siya, kaya mo siya nagustuhan, mabait siya, magaling siya magluto, hindi mo man lang napipraise yung asawa mo. So kung pinag-aawayan nyo na yan, sobra ka na sa sugal, pagmamanok, or pag-online games na wala namang kwenta. Pinapalaki niya lang yung pet mo kakaupo at sinisira niya lang yung cellphone mo. Dahil dati may time na nagustuhan ko rin yung online games, nasira yung cellphone ko. Kahit nagcha-charge ako, naglalaro ako. Kasi nakaka-addict eh. So sisirain niya lang yung buhay mo. Kung ikaw naman ay single, ganun din. Imbis na yung pangarap mo, inaasikaso mo yung trabaho mo, kaka-cellphone mo, puyat ka. Tapos puyat mo sa trabaho, hindi ka nakapag-perform, so hindi ka tuloy na-promote sa trabaho mo. Wala kang ano sa trabaho mo sa office dahil hindi mo nasi-serve na maayos yung boss mo. Dahil nga puyat ka sa kaka-online games. Sa family mo naman, wala ka ng time sa anak mo na imbis na tumulong ka magbantay ng anak mo or laruin mo yung anak mo dahil wala kang pasok sa trabaho, inatupang mo pa yung online games at sobrang panonood ng Netflix na paulit-ulit na naman ng palabas. So, kontrolin mo yung social media, kakatingin mo ng sexy dyan, nakakatingin mo lang puro jokes dyan, wala namang nakakatutulong sa yung pera yan. Online games, Netflix, sobrang pelikula, iwasan mo yan. Part na disiplina naman yan. Number 3, okay, medyo mababa tayo sa disiplina, napakalaking usapin kasi niya disiplina. Family, friends, your family talaga, mami mo, kapatid mo, at yung partner mo, ng asawa mo. So, for men nga itong sinasabi kong podcast na to, for men, para sa kalalakihan na more or less 25 to 30 years old pataas. So, sa family mo dapat tama yung friends mo. Kung lagi mong kasama yung mga buraot, mahilig sa palibre o mahilig sa patawa, sagot niya yung patawa, tapos freeload lang, huwag ka na sumama dyan dahil wala kang mapapala dyan, magiging ganyan ka rin. Masamahan mo yung mga winner din or may pangarap din sa buhay na katulad mo. Kahit naman nyari sa mga tricycle driver, puro yung patawa tapos lagi pa nakikipag-away na kasama nyo sa tricycle driver na bilang pila nyo or sa jeepney. Doon ka pumila sa mga matitino mag-isip na alam nila yung oras na kailangan mag-overtime sa pagbiyahe dahil nakadagdag sa kita para sa pamilya. Yung mga ganon, hindi yung grupo ng tricycle driver ka sa grupo na madalas uminom tapos tamad din bumiyahe. Okay? Yung mga ganon. So, sa office ka, sa call center ka, or sa business ka, dapat yung mga ganon yung sinasamihan mo. Kaya nga may mga grupo sa business na mga, di ba? Club. So,
Yun ang masasalihan mo dapat na friends. Kalimutan mo na yung mga friends na hihilahin ka pababa. At saka lagi ka pa uutangan. Okay? So, yun. So, friends, sa family naman, so syempre, kailangan supportive yung family mo. Okay? Diba? Dapat harmonious kayo. Tinasupport nyo isa't isa. Natakbuhan mo sila. Hinahingihan mo sila ng tulong. Okay? Huwag mo silang aawayin. Hindi ka rin nila aawayin. Mga ganon. So, respects to each other, lalo na't mga adult na kayo. Okay? Para harmonious ang inyong harmonious ang inyong family. Pangatlo, ito pinaka-importante, yung babae. Kasi pang lalaki nga itong vlog na to, itong podcast na to, di ba? For men. So, ang babaeng kailangan kunin mo kung may girlfriend ka or asawahin ka, ay yung babaeng supportive sa'yo. Pangalawa, yung babaeng may respeto sa'yo bilang lalaki. Kasi ang lalaki ang hari ng tahanan eh. Kung ilaw siya ng tahanan, ikaw ang Lion King eh. So kailangan, pagdating sa point na kailangan mo magdesisyon, ikaw ang hari ng pamilya nyo. As long as nasa tama ka, dapat respetuhin niya yun at susundin ka niya. Kung gusto nyo mag-migrate sa ibang bansa or mag-migrate sa ibang lugar, galing kayong Tarlac o yung lumipat ng Pampanga, Gundo, Manila, kung tama naman ang iyong mga reasoning para sa pagunlad ng iyong pamilya, dapat suportahan ka niya. O kung gusto mo mag-business, lumipat ng trabaho, syempre may magkakaroon ng struggle yan konti sa budget nyo. Pero dapat kung mailatag mo na mabuti ang plano nyo na pagninegosyo mo na pwedeng bumagsak ang iyong kabuhayan, pero gusto mong subukan dahil mas asenso kayo doon, dapat suportahan ka niya at marunong siya maghanap ng backup plan kung paano kanya matutulungan, makaraos kung kayo maghirap man. So, hindi kayo bibitaw sa isa't isa. Ganyang klaseng ng babae ang dapat kasama nyo sa buhay. Hindi yung mas matapang pa sa'yo. Pag galit ka, mas galit pa sa'yo. At laging ikaw ang nagsusorry, hindi man lang nagbababa ng kanyang bandila. At pagdating ng time na may topak ka, mas may topak pa siya sa'yo. So, hanapin mo babae yung hindi mas matapang sa'yo at mas konti ang topak sa'yo. Mas malakas ang suporta sa inyo, understanding at higit sa lahat marunong sa gawaing bahay. Para kung kayo dumaan sa kahirapan, hindi kayo mag-iiwanan sa ere dahil walang ayaw maglaba, walang ayaw maghugas ng pinggan. Okay? Maghihiwalay lang kayo, pareho kayong tamad. Okay? So, yan ang gustong-gusto ng mga foreigners sa mga Pilipina. Anyway, siya na pag-uusapan natin next time bakit may mga foreigner nag-aasawa ng mga Pilipina, which is, sinasabi pa nila, exotic beauty daw ang hanap. Hindi po. Ang hinahanap ng mga foreigner na yan, yung mga babaeng conservative at family-centered. Yung mga ganyan, nakita niyo naman yung mga sa mga vlog, di ba? May asawa silang foreigner. Hindi malaki yung bahay nila sa US or sa Australia or sa Europe. Pero galing magluto ng Pinay. Alaga niya pa yung anak niya. Happy si Mister. Hindi kagaya ng mga American, European na mga babae na kung ganun lang na hindi malaking bahay ang bibigay mo sa kanila, ihiwalayan ka niyan. Madami sila masyadong bisyo kasi mga babae sa mataas ang cost of living nila, masyado sila maluho. Hindi kagaya ng Pinay, kahit dalhin mo sa US na. Kaya yan ang hinahanap ng mga foreigner na gusto nila sa mga Filipina girls. Na nakakatulong din naman sa ating mga Filipina girls na naghahanap ng totoo magmamahal sa kanila. Dahil mga lalaking yung naghahanap ng mga mabubuting babae, ay mga lalaking mabuti din. Sila yung mga hindi rin masyadong liberated sa ibang bansa. So, anyways, hindi yan ang usapan ngayon. Ang usapan ay tungkol sa mapapangasawa mo. Dapat supportive siya at may respeto siya sa'yo bilang lalaki, bilang husband, or bilang boyfriend. Okay, unless na lang mali ang ginagawa mo. So, pwede ka na niya talagang sa pagsabihan na mali na yung direction mo dahil kunyari, sobra ka na sa pag-inom, 3 days ka na nagiinom, naabsinan mo na yung trabaho mo or yung negosyo mo, hindi mo naasikaso. So, yun lang. Dapat responsible ka. Hanggang nasa tama ka, dapat nasa respeto sila sa'yo dahil ikaw ang hari ng tahanan bilang lalaki. Okay, guys? So, 3 yan ha. Pangarap, ang nagpapahina sa lalaki, pangarap, kawalan ng pangarap. Pag nawalan ka ng pangarap, pa-depress ka, painom-inom ka, sayang lalo ang oras mo, lalo sumusunod din dyan ng pera. Pag may pangarap ka, sumusunod ang pera. Kasama ng disiplina, ang katabi niyang disiplina, kasama niyan ay ang health mo. So kung pababayaan ang sarili mo, dapat may disiplina ka sa trabaho, sa pag-abuso ng katawan mo, iwasan mo yan. Mga inom-inom, sobrang pag-inom, okay lang uminom occasionally. Pero wag mo sobrahin na araw-araw, alcoholic ka na. At di ka na nakapagtrabaho, hindi ka na productive. Number 3, family, lalo na yung babaeng hanapin mo. Dapat yung babaeng pang-asawa. Kasi may babaeng pang-girlfriend, alam mo na yan.
may pang girlfriend ang datingan, pero kung titignan mo kung siya ba yung gusto mong bigyan ng anak, tignan mo ng future mo, kung siya ba talaga. Kasi may ganun na maganda sa pang girlfriend, maganda rin siya pang future. Kasi titignan mo yung family background niya. Pero pag tinignan mo maganda siya pang girlfriend, kasi masyadong cool, pero pag nag-asawa kayo, titignan mo rin yung family background niya or yung ugali niya mismo, kung okay ba siya maging nanay ng mga bata, or hindi ba yun yung magiging mitya ng pag-aaway nyo at maghihiwalay kayo dahil dadaan talaga kayo sa paghihirap pag nag-asawa kayo Kaya kailangan yung babaeng understanding at supportive sa'yo, at ulitin ko, dapat may respeto ang babae bilang lalaki ka or bilang asawa. Dahil ikaw ang lalaki, ang hari ng tahanan, ikaw ang Lion King. Okay? Thank you guys. I hope nakatulong to sa'yo. So kung ikaw ay 25 years old to 30 years old, 35, 40, single ka pa at naghanap ka ng mga pangasawa, nakakatulong sa ito para sa pag-prepare mo sa future mo. At huwag ka mag-alala, kung naghanap ka ng mga pangasawa, ang daming babae dyan. Kung hiniwalayan ka ng huli, huwag ka magpapadepress. Take it as an opportunity. Dahil may natutunan ka, marunong ka na, mas magaling kang kumilatis ngayon ng babaeng ginamit ka lang or lalokohin ka lang or hindi satisfied sa'yo. So doon ka sa babaeng i-value ka niya, mataas ang value mo sa kanya, nire-respeto ka niya at di ka niya iiwanan. Naasikaso ka niya. Okay? Good luck. Good luck. Thank you. Subscribe. Thank you. Ciao.